Thank you, Mr. Chair. Let's talk about clearing the system, Mr. Secretary. Let's go to the jugular. Doon po sa aming pagdinig sa Blue Ribbon, there was an instance where I asked your predecessor, what are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about unlockables, was talking about leadership, and unprogrammed, and then DFLRs, which happened after the BICAM. Pangkaraniwan na yun, it's always the difference between the NEP and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the NEP. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 million, billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all 625.7 billion. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is too much. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, hindi ka mamatay niya yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Pero kung ang tanong niyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama Kasi po. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yun, hindi po mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? Nationwide kami, saka gustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. I-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po congressman sa binigay nyo, at least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po
Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Secretary, Mr. Chair, hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tiningnan niyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niya makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err at the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kakalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, yung original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 billion. So mababa pa rin kaysa doon sa Mababa pa rin po. trajectory na nangyari Tama po. in the last 4 years. Tama po. So ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets. Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ang ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang inapprove lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang inapprove lang po 105 at ito po inataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa asset preservation program natin na unfortunately nababawasan po no itong mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po ito lang po ang inapprove. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada natin. Kasi marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips. Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami pong alingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung rocknet halimbawa. Alam naman po natin, meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo Alam ko po, alam ko pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na ano yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan.
No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng rocknet sa China. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya doon sa talagang dapat na gamitin. So Mr. Chair, dahil sa nung nagbidding sa ASTO yung nilagay niya, tsaka ASTM, napakataas na uri ng napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kumisan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na. Alam niyo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na preserve. Kaya po ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kali ngayon sa Bukidnon.